Happy midweek po sa lahat mga kapatid. Ngayon pong gabi ay pagpapatuloy natin ang pagbabasa sa aklat ng Levitico at makikita po natin na maraming tagubilin pala ang Diyos sa kanyang bayan. Bago tayo magsimula ay humingi muna tayo ng karunungan sa banal na Espiritu. Manalangin po tayo. Ama namin Diyos sa langit, salamat po sa inyo. Salamat po sa mga biyaya at pagpapala sa loob ng kalahating sanlinggong nagdaan na kami po inyong ginabayan, pinatnubayan, pinagpala, pinaharam ng buhay at kalakasan, kalusugan, kagalingan sa aming mga karamdaman. Patawarin din po kami sa aming mga kasalanang nagagawa. Sa gabi pong ito, muli kaming dudulog sa inyong harapan, hihingi ng katalinuhan sa banal na Espiritu upang maunawaan po namin ang mga bagay na aming babasahin. Samahan din nawa kami ng inyong malalakas at magagaling na anghel. Gayun din po, Ama, pakipatnubayan ng mga taong manonood at makikinig sa gabing ito. Maraming salamat po sa inyo at ang lahat po hinihiling namin sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Okay, simulan na po natin mga kapatid. Simulan na po natin Levitico 21 hanggang 27. Inutusan ng Panginoon si Moises sa sabihin ito sa mga taga-Israel: ang sino man sa inyo at mga dayuhang naninirahan kasama ninyo na maghahandog ng kanyang anak sa Diyos ang si Molek ay dapat batuhin ng taong bayan hanggang sa mamatay. Kasusuklaman ko ang mga taong iyon at huwag na ninyong ituring na kababayan sapagkat dahil sa paghahandog niya sa kanyang anak kay Molek, dinungisan niya ang lugar ng pinagsasambahan sa akin at nilapastangan niya ang aking pangalan. Kapag ang taong yun ay hinayaan ninyo sa kanyang ginagawang iyon, ako mismo ang uusig sa kanya at sasambahayan niya at sa lahat ng sumusunod sa kanya sa paghahandog kay Molek. Hindi ko sila ituturing na mga kababayan nyo. Kasusuklaman ko ang mga sumasangguni at sumusunod sa masamang espiritong nakikipag-usap sa mga kaluluwa ng patay. Hindi ko sila ituturing na kababayan ninyo. Italaga ninyo ang inyong sarili para sa akin. Magpakabanal kayo dahil ako ang Panginoon na inyong Diyos. Sundin nyo ang aking mga tuntunin dahil ako ang Panginoon na nagtalaga sa inyo para maging bayan ko. Ang sino mang lumapastanga sa kanyang ama at ina ay kailangang patayin. Kung ang isang lalaki ay sumiping sa asawa ng iba, siya at ang babae ay dapat patayin. Kung ang isang lalaki ay sumiping sa asawa ng kanyang ama, nilapastangan niya ang kanyang ama, kaya siya at ang babae ay dapat patayin. Sila ang responsable sa sinapit nilang kamatayan. Kung ang isang ama ay sumiping sa kanyang manugang na babae, siya at ang babae ay dapat patayin. Dahil masama ang kanilang ginawa, sila ang responsable sa sinapit nilang kamatayan. Kung ang isang lalaki ay sumiping sa kanyang kapwa lalaki, pareho silang dapat patayin dahil pareho silang gumawa ng kasuklam-suklam na gawain. Sila ang responsable sa sinapit nilang kamatayan. Kung ang isang lalaki ay sumiping sa mag-ina, silang tatlo ay dapat sunugin dahil masama ang kanilang ginawa. Ang kasamaang ito ay dapat mawala sa inyo. Kung ang isang lalaki o babae ay sumiping sa hayop, dapat silang patayin, pati na ang hayop. Sila ang responsable sa kanilang kamatayan. Kung ang isang lalaki magpakasal sa kapatid niyang babae at sumiping dito, magiging ito'y kapatid niya sa ama o sa ina, inilagay niya ang kanyang kapatid sa kahihiyan, kaya dapat siyang managutan. Dahil masama ang ginawa nila, huwag na silang ituring na kababayan ninyo. Kung ang lalaki sumiping sa babae na may buwan ng dalaw dahil gusto rin ng babae, silang dalawa ay huwag ninyong ituring na kababayan. Kung ang isang lalaki ay sumiping sa kanyang tiyahin, nilalagay niya ang kanyang kahihiyan, ang kanyang tiyahin. Silang dalawa ay dapat malagot sa kanilang ginawa. Kung ang isang lalaki ay sumiping sa asawa ng kanyang tiyuhin, inilagay niya ang kanyang tiyuhin sa kahihiyan. Silang dalawa ay dapat managot at mamatay na walang anak. Kung ang isang lalaki ay sumiping sa asawa ng kanyang kapatid, inilagay niya ang kanyang kapatid sa kahihiyan at dahil masama ang ginawa nila, mamamatay silang dalawang na walang anak. Sundin niyo ang lahat ng tuntunin at utos upang hindi kayo paalisin sa lupaing pinagdadalhan ko sa inyo para roon kayo manirahan.
ang mga taong paalisin ko sa lupain iyon ay gumagawa ng mga kasalanan ito, at dahil do'y tinakwil ko sila. Kaya huwag ninyong gayahin ang ginawa nila, at iyon na rin ang aking sinabi sa inyo, magiging inyo ang kanilang lupain, ibibigay ko sa inyo ang lupain na iyon, maganda at sagana sa ani para maging pag-aari ninyo. Ako ang Panginoon na inyong Diyos na humirang sa inyo mula sa mga tao. Dapat ninyong malaman kung aling mga hayop at mga ibon ang malinis o marami. Huwag ninyong dudungisan ang mga iyon dahil sa inyong sarili sa pamamagitan ng pagkain ng mga maruming hayop na ipinagbabawal ko. Kayo'y magpakabanal dahil ako ang Panginoon ay banal, at kayo'y hinirang ko mula sa ibang mga bansa para maging akin. Kung mayroong espiritista sa inyo makipag-usap sa mga kaluluwa ng patay, kailangan batuhin ninyo siya hanggang sa mamatay. Siya ay responsable sa kanyang kamatayan. Nakita po natin ang mga batas alituntunin ng Diyos. Sinabi niya yung mga ayaw niya at yung mga hindi tama sa kanyang paningin. Sana ay naunawaan po natin ito na ang Diyos natin ay hindi Diyos na sige lang. Lagi siyang may nakalaan na batas bawat sandali, bawat parte o bawat ipagagawa niya ay alam niya na kayang gawin ng tao. Salamat po sa pakikisama niyo gabi sa akin, sa ating binasa, at sa pagtatapos tayo'y manalangin. Maraming Diyos sa langit, maraming salamat po sa inyo. Salamat po sa mga biyaya at pagpapala. Salamat po sa pagpapala ang pang-espiritual. Magtatagubilin po muli kami sa inyo ngayong gabi, Ama, sa kalahating pansanlinggo na darating, na kami po ipakipatnubayan ninyo. Gabayan sa aming mga panukala sa buhay, lalo na po, Ama, yung pinatatayo po namin na gusali ng inyong bahay-sambahan, na sana po ito'y makumpleto po namin. Alam niyo po ang mga pinapangarap namin para sa gusaling ito, na sana ito'y maging bantayo ng inyong bayan at maraming mahihikayat sa lugar na iyon. Salamat po sa inyo, at pakipatnubayan naman po niyo ang mga taong nakinig, nanood sa gabing ito. Gayon din po ang mga magbibigay ng pagpapala para matapos ang gawain yun. Salamat po sa inyo, at ang lahat po hinihiling namin sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Okay, maraming salamat po mga kapatid, at sa darating na Biyernes tayo ay muling magkita-kita. Happy midweek po sa lahat.